Hello po mga kapatid. Live po ulit tayo kasi na-interrupt po dahil po meron pong bisitang dumating and kailangan pong gamitin yung cellphone ko to call my boss dahil galing pa po silang England yung bisita. So, kailangan po nilang makausap yung boss ko. Unfortunately, ano po, hindi ko po makontak yung boss ko po. Na po. So, yun po mga kapatid. Muli, nag-invite po ako sa lahat po ng mga kapatid na Exeter, sa lahat ng mga kapatid na Closet, na meron po kaming inorganize po na community prayer tomorrow 8 p.m. Kung di ako nagkakamali yung pong pinost ko sa wall ko na Philippine time. Magkakaroon po tayo ng community prayer sa lahat po ng mga kapatid na nag-exit at saka sa mga closet. And meron po tayong konting kumustahan kung ano na po ang kalagayan po ninyo. At para po magkaroon po tayo mga kapatid, matupad po natin yung nakasulat sa Biblia na mangagdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa, sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Alam niyo po mga kapatid, importante po kasi na malaman po natin kung ano na ba ang kalagayan ng ating mga kapatid. Yan po ang nawawala ngayon sa iglesia sa pamumuno ni Daniel Rason. Wala na pong pagtitinginan na nangyayari, mga kapatid. Bakit? Dahil ang priority na lang po nila ngayon is pera. Mga kapatid, puro pera na lang po. Hindi na po nila kinukumusta, inaalam yung kalagayan ng mga kapatid. Oh, kapatid, ikaw po ba nakakainom pa ba ng mga gamot po ninyo? Kapatid, mukhang naninilaw yung yung balat mo. Baka po kulang ka ng ng sustansya yung mga kinakain mo. Biruin mo, pati yung mga maintenance na iniinom ng mga kapatid nako-compromise dahil sa sa mga pa-target na yan na walang katapusan at walang kabuluhan. Ang ganda nung sinasabi ni Brother Alabok kanina na talagang ano po talaga mga kapatid, talagang ang Diyos po, sinusumbatan niya yung bayan niya. Sinusumbatan niya po yung yung Israel eh. Hello po si Sneaky. Opo. Oh, Dito na po. sayang yung tinatalakay kanina nung kapatid na Alabok dahil dami out lang siguro yun dahil so mahihirapan ding intindihin ng mga nakikinig yung gusto niyang ipunto. Sobrang po, Alabok, maganda yung gusto mong ipunto pero sobrang hirap pong intindihin nung mga ipupunto po ninyo dahil hindi po maganda yung reception po ninyo. Opo. Hindi rin po naririnig. Opo, hindi po namin siya marinig ng maayos, putol-putol. Sayang po yung yung punto. Mas maganda po pagka stable po yung yung pong reception po ninyo akyat po uli kayo. Tapos ganito po mga kapatid. Si Nikki, tomorrow po 8 p.m. Tama po ba yung naka-post sa Facebook ko? Opo. Parang nabasa ko po yun. Opo, Philippine time. Magkakaroon po tayo ng community prayer at saka ng kumustahan. Ano na po ba ang kalagayan po ninyo? Alam mo, Brad, dapat naman talaga may ganun eh. Kasi baka akala nila nagtatayo. Hindi kami magtatayo. Kami nga yung mga tupa na wala naman kaming ginagawang labag. Bigla nyo kaming pinalabas. Siyempre, naghahanap kami ng kumbagay kapahingahan ng aming puso at kaluluwa. Ay, nakalagay pa sa Biblia ang isa o dalawang tao na ano ba yon? Yung isa o dalawang tao Saan na sa aking pangalan. dalawa o tatlo Oo. sa akin dumoroon ako, sabi ng Panginoon. Opo, 'di ba? Ganun nga po 'yun. Tawag dito,
dapat talaga may ganon. Kasi ang nangyari, parang naging watak-watak na bigla. Yung mga naging autotiwalag, bigla na lang, hindi mo alam kung saan napunta. Yung closet, nagtitiis. Yung bang ganon, hindi, ang pangit ng mga status natin eh. Ako, bigla na lang ganon. Sa bagay, okay na rin. Tapos yung mga closet na ando doon na parang, Tapos pag lumabas, ika-character assassination. Ay, naku, kahit ano sabihin nyo, basta ako yung nakalabas na. Bahala kayo diyan. Hindi naman ako ano sa mga ganyan. Hindi naman ako ano sa mga ganyang bagay. Naku, kahit ba lahat ay sabihin nyo na. Hindi ako apektado po sa mga ganyang paglabas-labas. Correct. Ako naman, hindi naman nila ako pwedeng paandaran, lalo't yung mga kasama ko. Lahat kumpleto na dun eh. Hindi naman sa tapos akong pupulaan nila, aba. Meron Ang mangyayari dyan, merong nagpapa-shoutout si Sneaky, sabi ni Brother Wilfredo Abelia Raplisa. Pa-shoutout po from Ireland. Brother, meron pa pong kapatid diyan na exit din. sa Ireland. Sa Ireland po. Marami nga po. Ano nga po ba yung may nabasa din ako bansa din yun eh. Hindi ko maintindihan. Ano to? Anong pangalan nito? Manolito de la Paz. Shout out kapatid saan yun? Sa ano po Hindi ko po. si Brad Noli, yung pong nakausap ko po sa live kahapon, yung pong campaign manager ni Senator Risa Ontiveros sa isang region. Kung hindi ako nagkakamali. Nabasa ko na. Ang ganda naman ng ano nito. Bakit baga ako kaya ako nagkadami account gawa nitong mga badong-badong na to eh. 9 years na po ako Ako naman padalas nga ako nagpagawa sabi ko parang interesado ako doon sabi ko doon ako rumatrat. Ako yung nagsawa na, niratrat na ako talaga sa tunay. Niratrat ko na rin. Bala kayo dyan. Dami account ka, ingat na ingat ka. Lumabas na rin ako. Hindi ako siya pwedeng gano'n yung tatago. Naasar lamang ako eh. Magandang gabi, Brad Bado at si Sneaky. Naku. Thank you. Salamat sa Diyos. Ang daming bumabati dito. Teka. Tawag dito. Opo, alam nyo, kaya po ako nagkaroon ng dami account. Gawa nga po ng mga badong-badong na yan. Ako'y pandala na paggawa eh. Hindi po akong gumawa noon. May isang kapatid na gumawa noon. Pabor na pabor din eh. Sabi, sis, ito gamitin mong pang rat-rat. Po pala yung yung Daniela Mondragon na dami account. Oo, ako nga po yun. Hindi man po talaga ako nagawa ng ng mga ganun-ganun eh. Sabi ko, saan mo ba kinuha yung pangalan kong Daniela? Sa ano daw yata, Brad? Sa ano yata? Saan ba yung kinuha? Soap opera sa Channel 2 po yata yun. Opo nga. Sabi ko, may kapareho pala akong pangalan. Hindi naman po ako nanonood ng mga ganyan eh. Yung mga telenovela. Hindi naman po ako nanonood ng ganyan. Teka, may nabati. Si Sneaky, kasama mo ba sila Coco at Mark? Sino yun? Nagpunta ako ng Brazil, 2017. Bakit hindi kita nakita, Badong? 2017, nasan ba ako nun? Nandun ako sa Brazil nun. Laking Brazil na to eh. Sigurado nasa Brazil yan si Brad Badong. Ilang oras ang biyahe, Brad Badong, ng Brazil mula Pilipinas? Ano po, ilang bang nakalimutan ko na po pero depende po sa kung saan ka mag-i-stop over, magli-layover. Yung straight, wala po bang straight? Wala pong straight flight papuntang Brazil. Hindi malayo din. Opo, malayo. Lampas po, 15 hours? Lampas 1 day. Layo nga. Opo. Nagpunta daw siya ng Sino po yung tinatanong nyo? Si Sneaky, kasama mo ba sila Coco at Mark? Naku, hindi naman ako mahilig sa mga kung telenovela, ako hindi mahilig dyan. Mas maigi pa ang buhay ko dyan. Yung aking nga po papadala ko lang sa maalala mo kaya Hindi ko kayo natawa, Brad Badong. Pang maalaala mo kaya na po ba yung pagka na-feature po yung po ninyo, yung story ng buhay po ninyo, sa maalala mo kaya ay maano po doon si Daniel Rason. Aba,
naku, Yung pag-iwalag niya. ay naku, ay kaya ayoko siyang kasama. Tapos ikaw lang, alam niyo, patawad, hindi ko talaga siya gusto, kahit noon. Talaga, naku, patawad. Naku, minsan kahit nilalabanan ko yung kalooban ko na umayaw sa kanya, talagang lumalabas talaga eh. Ayoko po. Kaya hindi nga po ako pwedeng closet. Biri mo, closet ka. Ang dami niya sinasabi na ano naman sa kanyang gawa. Kumbaga parang taliwas naman sa... Biri mo, anuhan ka nang wag iibig sa salapi. Siya nga nangunguna sa pamimera. Tapos Opo, bigla totoo. sa Ang na kapal nga ng pagmumukha niya, si Sneaky, biruin mo. Yung airfare, kapatid ang mag-shoulder. Yung accommodation, yung accommodation, di bali, okay na ni mga kapatid yung ano, mag-ano doon, ah, ano tawag doon? Silang mag gumastos. Pero yung airfare, dapat ikaw, Danya Rason. Saan mo ba dinadala yung abulin ng kapatid? kumbaga, alam niyo, kung kakausapin niyo nga yung budhi niyo, yung konsensya niyo, hindi niya naman dapat talaga gawin yun eh. Yung mga ganong, biri mo, magpapapasan ka sa isang mga nagtatrabahong ano, ng biyahe mo, eroplano, magpapapasan ka. Sabi ko naman sa inyo ewan ko, kanya-kanyang kapal talaga yan eh. Kapal lang budhi, kapal lang mukha. Ibang level kasi yung nakakapalan, Brad, wala tayong magagawa. Ganyan po kasi ang tao. Kapal ng mukha, kapal ng budi, lahat nakakapalan, pinakayaw na wala nang patawad sa kapwa. Tapos siya ang mangbablock, siya ang mag-unfriend. Abay, teka, ano ba ginawa namin sa'yo? Ikaw nga, mandaraya eh. Kami daw ay, i-block daw ang masama. Aba, hello? Sabi ko, ba't ginawa namin masama din eh? Kami daw, parang pinagwawatak-watak niya yung mga magkakaibigan, magkakamag-anak. Siyempre, sa loob ng iglesia, may magkakaibigan dyan. Ngayon, yung isa, parang nag-decision sa sarili niya na umexit. Tapos, uutusan mo yung kaibigan naman na andyan pa sa loob na i-block. Tira mo, ginagawa mo dyan. Di kumbaga, parang pinagbubukod-bukod mo. Pangit nga. Pangit na nga po talaga yung nangyayari dyan sa MCGI na pinamumunuan ni Daniel Rason, itong impaktong si Daniel Rason na to. Tapos mga impacto din itong mga sip-sip na mga KNP. Walang ya talaga to. Naku, pagka po naalala ko si Sneaky itong sinabi nitong Resty Reyes na mukhang unggoy na to, na wala daw kredito sa langit yung pagdodonate ng bato ni Brad Monlaw. Impacto ka, Danya Rason. Ay, Nagbigay na nga eh. Yes. Nagbigay na nga ng bato, wala pang ano yun. Wala pang kwan. Ano ba naman yun? Ano yun? Iki, mahirap yun kasi biro mo, bubuksan yung katawan mo, tatanggalin yung isang bahagi ng katawan mo, tapos sasabihin na hindi daw matatala sa langit yung ginawa ng kapatid. Tsaka mahirap yun kasi yung bato, yun yung tatanggal ng lason sa katawan. Correct. Ayun pa mahal nga na yung bato eh. Biro mo, sino basta magbibigay sa'yo ng bato eh. Kaya itong mga ano na to, itong mga demonyo na tong mga ano na to, nayupak na to. Eto, sabi ni Matakaw na Lobo, bago kayo mag-abuloy, tingnan nyo ang lifestyle, network, etc. Baka kayo naghihirap, sila nagpapasarap. Ganun nga. Utak kapatid. Oo nga, hindi na dapat ngayon talaga yung mga, ewan ko nga lang ba, talagang nagpasasa na subok na matibay talaga, subok na matatag. Tanungin nyo nga ako ano sabunin sa mukha. Ang endorse, yung ganyan, yun ang bagay sa kanya, yung mga paka-pa. Sigurado, yan, magiging mabenta. Saka naman nakakita, pag nasa pulpito, napakagagalang na itsura ng pagmumuka. Tapos kung ano yun yung kanyang mga miyembro yung sasabihin ni Antikristo, aba, ayos ka din naman. Kaya nga lalayas na po kaming miyembro at kami sinasabihan mo ng Antikristo. Matapos kang bigyan ng pamasahe mo sa mga airfare mo, travel, hotel, aba. Talaga nga naman, oo. Utang na loob po no, si Sneaky. Oo, talagang ewan ko, ang pangit ng kapalaran natin ito eh. Kumbaga parang
Alam mo, Brad, parang sasarilinin mo na lamang. Katulad sa akin, sa pamilya ko, syempre, hindi ko man ito pwedeng kwento. Wala, sasarilinin mo lang. Oo po, Hindi mo totoo. Ako din po, alam niyo po sa pamilya ko, hindi ko man po kinukwento yung mga karanasan ko, yung pong mga naranasan ko po dyan. Kasi unang-una, nakakahiya. bakit po, nakakahiya, ba't ko ikukwento? Parang, ba't ka nagtiis dyan? Ang tanga-tanga mo. Ako, Parang ay, ganun lalabas. may dumating na antikristo eh. Di ko labasan, ha? Correct. Eh, Kaya, ano po mga kapatid, kaya alam niyo po mga kapatid, nararamdaman po namin kung ano po yung sakit na nararamdaman po ninyo. Yung mga kapatid na mga nag-e-exit ngayon, ako po masaya po ang kalooban ko ngayon dahil si Brad Greg Torres he's trying to move on with his new life. Napatunayan niya na talagang demonyo itong iglesia na to na pinamumunuan ni Danya Rason. And meron ding pamilya sa Europe na nag-message sa akin, brother, nag-decide na kami buong pamilya na mag-e-exit na. Sabi po oo, nung marami nga po ako nababalitaan. Tapos nga pala, tawag dito, kanina may nagano rin sa akin, sis, accept mo ako. Yung pala matagal na po siyang hindi nadalo. Kasi Brad Badong, wala ka pa, hindi ka pa nagla-live. Nakakapansin na sila kay Brad Daniel na ay wala na, walang patutunguhan. Iba na, iba. Nung ano pa yun ha, taon na, hindi ko alam kung 2023. At saka Brad, may nakausap din nga pala ako, nag-exit siya nung 2023. Iba na rin, hindi na rin talaga yung pag-ano ni Brad Daniel. 2023, di ko alam, isang pamilya yun, nagulat nga ako eh. Sabi niya, sis, ako yung exit na, matagal na, 2023. Biruin mo yung isipin mo, Brad, minsan kasi iniisip ko ganito, katulad ako, dumaan ako sa doktrina, dumaan ako sa bautismo, kahit pa paano sa awa ng Diyos nagawa mo, lagi ka may pasalamat, may nag-aabuloy ka, hindi ka man lagi nag-aabuloy, pero Brad, nagbibigay ka. Alam mo yung mga sakripisyo mo sa pamilya mo na birthday ni ganun, hindi ka napunta kasi nasa pasalamat ka. Marami kang hindi kinakain. Kasi alang-alang sa relihiyon eh, natatakot kayo sa pagkatakot mo sa Panginoon eh. Ayayakagin ka sa mga fast food. Marami kasi ako mga barkada na, hindi naman barkada, mga kaibigan na nagdadalabang ng mga fast food, mga pagkain, mga ganon. Hindi mo makain, natanggi ka, sinasabi mo, busog ka kasi ayaw mo nga lumabag. Aba, Sabadong laang ibigla ko natiwalag. Sabi ko, ano ba ang buhay ito, Kung pwede ko nga lang ipatulpo tong mga to, nakakahiya naman. Sabi ko sa isang, hindi ba nila naiisip yun? Hindi ba sila nahihiya sa sarili nila? Tapos yung mga maangangaral mo, naggagala lang, flight dito, flight doon. Nag-auto tiwalaga na yung mga, kaya alam nyo, kayong mga nag-closet, exit, huwag kayong manghinayang. Huwag kayong manghinayang sa ganyan. At least, sa, sa bagay, nakalagay naman sa Biblia, may tawag doon yung magturuan, anong tawag doon? Nalimutan ko, Brad Badong, may ganon talata, yung ano mag-aralan kayo po? sa isa't isa, Mga Brad. Mag-aralan kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, marami na yung grupo na parang nag-uusap-usap na mag-aralan kayo. Wala naman tayo mapapala kay Brad Daniel eh. Ibig sabihin, mag-aralan na lang kayo sa bawat isa ganon. Kasi meron naman talagang marunong na eh. May mga nakatanggap na ng aral eh. Ayun po ang ko dun, Brad, yung ganon na laang. At saka si Sneaky, yung noong panahon po ng mga unang mga nagsipaglingkod sa Diyos, wala naman pong paksa-paksa ang mga yan. Sulat po ang binabasa nila. Kaya tingnan po ninyo, yung sulat sa mga taga-Korinto, pag binasa po ninyo yan, yung pong buong sulat na yon binabasa nila. Sa mga Opo. ng mga kapatid, wala po silang, ang paksa po natin ngayon ganito. Oo. Ang paksa bukas ganito, hindi po wala pong paksa. Kaya po ang sabi sa Biblia, yung sulat sa Tesalonica, basahin ninyo. Yung mga sulat ang pinapabasa, mga kapatid. Wala pong Ayun yung, Brad, ayun yung Biblia, ayun yun. Opo, ito po yung Biblia po ngayon. Ang Ah, gumawa lang na mga kapatid, ito pong mga pastor na to, mga kapatid. Pero kung pong babasahin po ninyo ang Biblia, originally yung pong Biblia, wala nga pong verse, wala nga chapter eh. Isang opo. buong letter, parang ganito po, noong pong panahon na sinauna, di po ba pag nagtiligawan,
merong love letter. Yung bang love letter, merong chapter at saka verse? Wala naman po. Wala. Ganun po yung Biblia. Inano lang po yan, inati-hati lang ni Cardinal de Santo Caro. At saka Brad, ano ang tawag dito? Yung ano nga pala, sa totoo lang, mas maganda nga magbasa ng Biblia. Ngayon ko lang din napagtanto. Opo. Kasi lalo't pagka yung, mas maganda talaga, Brad, magbasa ng Biblia. Kasi, Oo. Alam eh, mo, Sis Nikki, sasabihin, meron lang akong naalala na diyan sinabi mong mas masarap pala talaga magbasa ng Biblia. Bakit? Merong suggestion noon kay Brother Eli. Brother Eli, para pong suggestion lang po, para gawa po natin ng reenactment video yung pong mga talata ng Biblia para po mas maintindihan po namin ang mga nakasulat sa Biblia. Alam niyo po, sabi ni Brother Eli, kapatid, ayaw niya. oo, kapatid, iniinsulto mo ba ako o iniinsulto mo ba ang Diyos? Oo, hindi Ang nga pwede. nakasulat sa Biblia, mapalad ang bumabasa. At ang nakasulat sa Biblia, basahin ninyo. Hindi sinabing mapalad ang nanonood o panoorin ninyo. Kaya Oh, itong na to talaga kalaban ng Diyos eh. oh, At may kalaban Kristiyano talaga drama. Brad Eli. Bakit? Ayaw nga ni Brad Eli yung mga Oo, stories parang, 5 feet na yan. mm, ayun nga po. At saka ano tawag dito, mas maganda na nga po, Brad, talaga magbasa ng Biblia. Halimbawa, yung ano, di ba, dinadownload lang naman po sa cellphone, di ba, ngayon? Opo. Dinadownload sa cellphone. Merong audio Bible. Yung pong, Opo. opo, kung Oo nga, yun nga po ang meron magandang i-download. impairment. Meron kang merong, halimbawa, bulag ka, hindi ka makakapagbasa. Merong audio Bible, ipi-play mo lang. Naalala ko, meron po kasi akong kalokal na PWD. Ano siya kasi blind. Pero nagamit siya ng masipag po yung dumalo. Free. Talagang active po yun. Yung aking kalokal na bulag. Siya lang ang hindi nag-unblock sa akin. Nag-block sa akin. Ay, bulag na eh. Alangan namang ano yun pa yung mga kalokal ko na turuan pa nila ako. Eh di, bulag na nga eh. Bubulagin nyo pa. Sabi ko, kasi pag naalala ko sa Facebook, buti lang hindi ako binalak nito. Pag naman yung kalokal ko, sinabihan pa to, na i-block ako, wala na silang patawad. Bulag na Oo. inaano nyo pa sa Kaya ano po mga kapatid, Sis Nikki, muli manawagan po tayo na mga kapatid, lumabas po kayo. Dahil yun po ang utos ng Diyos ngayon. Huwag kayong matatakot mga kapatid ngayon doon sa mga kapatid na closet. Kung meron kayong mga i-consider, alam ko sa mga KNP, sa mga manggagawa, sa mga royal family mismo, Sis Nikki, alam mo ba, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Within the royal family, merong closet. ay talaga naman Kasi ayan, Brad, yan nga sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, ang tao may budhi. Kahit paano katayuan niya sa buhay, ikaw makakaramdam niyan. Mararamdaman nila yan. Na talagang maano silang lalabas. Kasi naramdaman ko yan Tsaka yung may mga kakwentuhan kong exit, pare-pareho lang kami ng nararamdaman Wala namang kumbaga, wala naman. Yun lang talaga mararamdaman. Gusto mo na talagang lumabas. Yung iba, Brad, kasi kaya hindi nakakalabas, may pamilya, may kinukonsider nga, Correct. may tinatapos, ginagawa. Ako nga, may nakachat na talagang magugulat kayo pag yun ang lumabas. Talagang, talagang gustong lumabas, kaya nga lang daw, hindi pa nga daw po pwede siyang lumabas. Biruin mo, ang hirap nang yan, mga nadanas, may closet, may exiter. Sa Correct. tingin niyo po ba, ano pa po yan sa, tapos yung mga ngaral mo, gala po ng gala. Nasa na po ba yun? Nasa Guatemala siya ngayon. Ilang araw po siya doon, tapos yun, diretso Canada. Hindi ko pa alam kung saan meron sinabi yung kapatid kanina Meron pang pupuntahan after ng Guatemala. Bago pa ang Canada. Bago ang Canada. Sarap buhay po no? Ay nga tinatawag na sinasabi ko naman sa inyo, tanungin niyo kung anong sabon ang ginagamit sa mukha Lalo ganun lang talaga yun. Wala na po tayong magagawa dyan. Alam niyo, paltan na niya yung kaping, hindi mo siya mabili doon. Yun, yung mga sabon sa mukha na ginagamit niya, kung anong ginagamit niyang Grabe, kaya-kaya. Yung mga kanyang mga tupa dito, nagkalat na. Siya, nakaka-travel pa. Ano naman, sa pool naman, parang ganun siya, mahilig sa biyahe. Correct.
Kaya hindi yun pupunta sa part ng Africa. Eh, biruin mo, ang layo-layo ng biyahe. Sa eroplano, mabuburo siya. Hirap din kaya magbiyahe sa eroplano. Biruin mo, matagal. Tapos, ang Ah, bagsak niya ano sa yan? Africa. Arte yan, si Sneaky. Ano kaya po yung sa biyahe? Nasa VIP, ano? Oh, of course naman, nasa ano yan? Nasa business class. Oo, nasa business class, ano? Kasi kasama nga po kami pag nagbibiyahe kami, kaming mga ano nila, kasama, nasa ano po kami, nasa regular ano, Economy. economy, tapos sila nandun po sila sa ano, sa business class. Pero si Brother Eli, hindi ko po nakita si Brother Eli na ano, nag-business class. Ibig sabihin, si KDR nasa business class, si Brad Ellie nasa economy lang. Nung pong pumunta kaming Brazil, ano po, si Brother Eli, di naman po siya naka-business class. Oh, ayos talaga tong ating mga ngaral na to eh. Idadayo ka to ng laban. Ano Idadayo ka to, po? idadayo ka to ng laban sa ano eh, yung best ano, yung paglalakbay, ano, tawag dito, traveler. Talaga naman kainaman na ano. Ang pangit na kapalaran nating ito, ano. Alam mo tayo, Brad, namimirme. Nag-aantay ng kapalaran dito. Oh, isa bagay ako exit na. Ewan ko naman yung mga nasa loob. Tapos, pagka prayer meeting pagka prayer meeting ha, ay ang gusto pa ng mga worker sa lokal. Kumbaga face to face. Magpe-face to face ka pa uulitin laang din naman yung paksa. Correct. Tapos yung nangangaral ay nasa abroad, parang tape lang na pinatugtog. Hindi na baga sila At nahihiya. saka, Tapos pahirapan pa. yung pong ano, yung recap, biruin mo, ni-recap na ng mga kapatid, tapos i-recap pa ni Brad Josel. Wala namang kakwenta-kwenta yung mga recap nila. Dahil walang kakwenta-kwenta yung napakinggan nila. Meron na akong naalala sa'yo. Ano po? Meron na akong naalala sa'yo. Meron kasi akong pinapanood dati sa It's Showtime. Yung bata na ano, taga Batangas, yung ano, ikaw ba'y bumabarik? Sabing ganyan. Ni Oo. Vice Ganda. Oo. Yung Ang pong pangalan? kulot, si Ay, si Kulot. Kulot.